Hello, what's up mga kapisda and welcome back to my channel. So, mga kapisda, for today's video ay share ko lang sa inyo kung paano yung ginagawa ko na paglilinis ng aquarium, lalo na 100%. So, sa ating mga peacekeepers, talagang ipinagbabawal talaga yung pag-water change ng 100%. So, pwede ka mag 100% water change, yun nga, ituturo ko sa iyo. Kaya tapusin mo yung video na to para malaman mo kung paano yung mga dapat gawin kapag nag-water change ka ng 100% nang hindi tayo mamamatayan ng mga isda. Okay, so ito nga mga kapisda yung 50 gallon natin na aquarium na iwa-water change natin ng 100%. So, nakasump tayo dito. So, yan yung mga medyas. Mapapansin nyo, talaga medyo marami na. I-reset natin yan 100%. So, ibig sabihin, mamamatay na yung mga beneficial bacteria na nandyan. So, kailangan natin mag-introduce ulit ng panibagong beneficial bacteria pag nilinis natin to ng 100%. At yan, ang gamit kong pump dito ay yung submersible pump na 20 watts. So goods na siya para dito sa 50 gallon na aquarium natin. Okay, so ito, linisin ko muna tong mga medyas, then linisin ko din tong aquarium at papakita ko na sa inyo, ituturo kung paano dapat gawin pag nag 100% na water change. Okay, so ito na mga kapisda, at after 1 hour na linis ko na itong mga filter foam at yung mga medyas natin dito sa sump. At yan, nalinis ko na din itong aquarium na 50 gallon. So ang gagawin na natin dito ngayon, ito yung gripo na to, galing siya, nakakonect siya dun sa stock water dun sa ibaba. So stock water yung ilalagay natin dito. At yan, lagyan muna natin siya ng tubig bago natin ilagay yung iba pa, para makondisyon at bago natin lagyan ng isda. Okay mga kabisda, at ito napuno na natin yung 50 gallon tank natin. So ang gagawin ko na dito ngayon ay paandarin ko na itong ating submersible pump. Okay, so yan, gumagana na yung pump natin. Yan, pupunta na dito siya sa sump natin, papunta dito, doon babagsak yung tubig. So yan, habang umaandar na itong pump natin, ang susunod ko naman na gagawin ay lalagyan ko siya ng water conditioner. So ito guys, yung gamit ko na water conditioner, AquaCare. So yan, may mabibili din kayo niyan dito sa mga online, yan, mabibili nyo siya dito. Lalagyan ko lang siya ng mga 10 cups nito. So ayan guys, 10 cups nito yung nilagay ko. Then after naman yan, lalagyan ko din siya ng ito, rock salt. Ito lang yung mabibili lang dyan sa tindahan, pero huwag kayo guys gagamit ng iodized salt. So sa ganitong 50 gallon, lalagyan ko lang siya ng kahit mga 5 kutsara nitong asin. Nakakapagpakondisyon din kasi ito ng tubig at nakakatanggal ng chlorine sa tubig natin, lalo na kung yung tap water yung gagamitin nyo. Pero dito, stock water yung ginamit ko. Pero para mas makasure, lalagyan ko din siya ng asin. Ito, 5 kutsara lang na ganito yung ilalagay ko. Okay mga kapisda, at after nyan, mag-iintay muna ako ng mga at least mga 1 oras. Then meron pa tayong isang ilalagay para makapag-cycle na tayo ng instant cycle, at pwedeng hindi na tayo mag-intay ng 1 buwan para makompleto yung cycle na tinatawag. Okay, so yun mga kapisda, at matapos yung 1 oras, kumalat na dito yung nilagay natin na water conditioner at yung asin, yan, kumalat na siya. So ang pinaka-importante na nagagawin natin para at least makapag-introduce na tayo dito ng mga beneficial bacteria, ganito ang gagawin natin.
dito sa tabing aquarium, meron tayong 75 gallon. Yan. May mga isda na rin yan. At dito, yung pinaka-filter niya, yan kung makikita nyo, napakadumi na. Ang gagawin natin, kukunin natin ito yung pinaka-filter na to. Kukunin natin siya. So yan, makikita nyo mga kabisda, ang dumi. So hindi lang basta dumi yan. Punong-puno siya ng mga beneficial bacteria. So, ang gagawin ko dito ngayon, ilalagay ko na dito ngayon sa bagong linis natin na aquarium. At magtataka kayo kung bakit ko ilalagay. Siyempre, pag nilagay ko to dito, dudumi yung aquarium natin. Makikita nyo. So, ayan mga kabisda, dito lang natin siya pipiga-pigain at lilinisin. Yan, okay na yan. Ibabalik na natin tong filter doon sa pinagkunan natin. So yan mga kabisda, kanina napakalinaw ng tubig na to. So yun nga, nilagyan natin, dito natin hinugasan yung filter na galing dito. At dumumi, makikita natin dumumi itong bagong linis na aquarium. Ang ibig sabihin lang, yung dumi na yon, marami siyang mga beneficial bacteria, kaya malilipat na siya dito. Pero huwag kayong mag-alala dahil yung mga dumi na yon, maihigop na nung submersible pump natin at mapupunta na rin dito sa mga filter natin at sa mga media. So ayan, yan lang yung ginagawa ko para maging instant cycle. At bukas, pagpalagay na natin na after 24 hours, yon, pwede na natin siyang lagyan ng isda. At dito mga kabisda, mapapansin nyo, gumamit ako dito ng time lapse. So ayan, para makita natin at matansya natin kung ilang oras nga ba lilinaw yung kanina na sobrang labo ng tubig dahil nilagyan natin siya or pinaglinisan natin siya nung filter foam na galing dun sa kabilang aquarium. Ayan, para makita natin at hindi natin masabi na daya tayo ng video para makita yung madumi at ipakita yung malinaw na tubig. Okay mga kapisda, at after 1 hour ganito na yung itsura niya. So yan, makikita na natin yung mga nasa likod. Ang linaw na niya. 1 oras lang yung nakalipas. So bukas ko na ililipat itong mga koi na nandito. At para umabot muna siya ng kahit at least 24 hours para mas maganda yung quality ng tubig. So ganyan lang mga kapisda yung ginagawa ko. Hindi na ako gumagamit ng mga test kit kasi medyo mahal pa yung test kit. Ito naman, sure naman ako na maganda yung quality ng tubig. Kaya pag nilipat ko to dito sa bagong linis na to, hindi na sila mawawater shock or hindi na sila mamamatay. Yan, dahil maganda yung quality ng tubig. So ito mga natira na to na nasa bottom ng aquarium, hanggang bukas mahihigop na yan nung filter natin at mapipilter na yan dito. So yan, kung makapansin nyo, yung mga dumi nandito na siya sa sump na filter. So yung mga bacteria maninirahan na sila dito sa mga medyas. Okay, so yun mga kapisda, at ganyan lang yung ginagawa ko kapag nagwa-water change ako ng 100%. So guys, sana ma-apply nyo rin at may napulot din kayong konting ideas. Okay mga kapisda, at kung umabot ka sa part ng video na to ay huwag mo naman kalimutang i-like at pindutin mo na rin yung subscribe button at notification bell para ma-update ka din sa mga susunod ko pa na mga video. Okay mga kapisda, hanggang dito na lang muna and happy fish keeping! Bye bye!